paano kung nalaman mo na yung partner mo na 5 years mo ng karelasyon ay meron palang 8 million na hindi sinasabi sa'yo? 8 million from his savings. Anong gagawin mo? Pag-usapan natin yan. Lots of right people, ayan. So, meron tayong bagong topic, no? So, ito kumakalat ko sa TikTok. Review ko sila, magkarelasyon, at nagaram siya ng 10K dahil nagkaroon siya ng financial challenge, no? So, hindi ko na alam kung ano yun. Basta nagkaroon siya ng financial crisis, tapos nagaram siya sa title niya ng 10K. So, yung guy, instead na 10K yung ibigay, 5K lang yung binigay. So, nagbigay pa rin naman, okay? Although kalahati lang. So, until one day, eto na yung malupit. Dumating sa punto na pinakalaman ni ate girl, yung cellphone ni guy. Okay, so, sa hindi inaasahang pagkakataon, okay, so, nabuksan niya ang bank account ng lalaki at doon na nalaman na mayroon nga itong savings, no? Savings na tumataginting na 8 million. Grabe, ang laki, no? So, doon sa, nalungkot. At ikaw, no? Kung tatanungin kita, anong magiging reaction mo at anong gagawin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ni ate girl? Di ba? So, ano masasabi ko dito? Ano ba yung perspective ko dito? Okay, so, titingnan natin both side bilang isang lalaki at bilang isang babae. Doon muna tayo sa side ni guy, okay, nung lalaki. So, bilang lalaki, yes, meron akong pera. Yes, I have 8 million savings on my bank account. And yes, nandito na tayo, 5 years na tayo magkarelasyon, and definitely mahal kita. Pero, doesn't mean na mahal kita, kaya ko na agad-agad mag-give, mag-all in. Okay? Mag-all in, especially when it comes to finances. Actually, pwede i-consider dito. Okay, so, number one, pwede kong i-consider dito na baka si Guy, okay, meron siyang pinaglalaanan doon sa 8 million na yon. And yung 8 million na yon is hindi siya liquidated. Okay, so ibig sabihin hindi siya agad-agad pwede gastusin. Pwedeng may paglalaanan like for the future, para sa kasal, para sa pagkakaroon ng pamilya, para sa bahay. So, yun yung number one. Number two, yung idea na ako yung lalaki, dapat ako yung maging provider. Okay, so yung pressure na dapat provider ako pagdating ng panahon. Kaya ngayon pa lang, mag-iipon na ako ng todo, kakayod na ako ng todo, at magtitipid na ako ng todo para pag nagkaroon ng family, nakapag-provide talaga ako ng maayos. Number three, hindi pa naman tayo kasal. Okay, so hindi pa naman tayo married kasi there's a difference between in a relationship and being married. Okay, so kasi pagka married na kayo talagang hati na kayo sa mga properties and everything, di ba? Pero kung in a relationship pa lang kayo, siyempre may mga boundaries pa yan. Although, meron din talagang pagkakamali dito si Guy. Last but not the least, na nakikita ko na pwedeng iniisip ng Guy, okay, is hindi na pa ganun kamahal yung babae. To think na 5 years na silang in a relationship. Okay, kasi hindi na pa kayang i-open yung mga ganitong bagay, yung mga sobrang sensitive, especially finances. According to studies, men are willing to give more if they feel secured and appreciated. So, baka sa 5 years relationship na meron sila, hindi pa sapat. Kumbaga, hindi niya pa ganun nararamdaman yung security and appreciation dun sa babae. No? And last but not the least, ang isang perspective ko dito, hindi naman natin alam na kung ano pa yung story behind that, no? Na baka 5K lang yung binigay ni Guy, pero emotionally, nandito naman siya, kasama naman niya yung babae, hindi naman niya pinabayaan, hindi naman niya iniwan, di ba? Kumbaga, hindi lang naman financial support ang kailangan eh. Nandito din dapat yung emotional support, mentally support, di ba? So, yun yung perspective ko, o yung side ko bilang isang lalaki. And, pumunta naman tayo dun sa side ng babae. Siyempre, number one dyan, masakit talaga. Masakit talaga na malaman mo na meron palang 8 million yung boyfriend mo, o yung partner mo, di ba? Knowing na 10K yung hinihiram ko sa'yo, tapos 5K lang yung binigay mo. Diba? So, actually, it's not about money. Hindi sa tungkol sa pera. It's about trust na mapapaisip talaga si ate girl. Diba? Na grabe 5 years na tayo magkarelasyon pero naitago mo yan sa akin na meron ka palang ganyang kalaking pera. Diba? So, mapapaisip talaga. Magtataa talaga si ate girl. Tapos, ito talaga yung papasok sa isip niya na worth it ba ako na maging partner mo pa? Kasi kung sa ganitong bagay, hindi mo pinagkakatiwalaan, ano pa sa mga ibang bagay, di ba? Kasi 5 years na kayong magkarelasyon, so dapat kahit pa paano, hindi mo man alam yung exact amount ng savings ng partner mo, pero kahit pa paano, alam mo kung ano yung capacity niya, kung ano yung meron sa kanya, yung background niya, and everything, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, wala naman sa kwento kung nagbigay ba ng emotional support and mental support yung lalaki, di ba? Pero kung nagbigay ng mental support and emotionally support, I think it's okay pa din, kahit 5K lang yung binigay, di ba? Pero masakit lang talaga yung sa part ng babae. Kasi mapapaisip ka na, partner ba ang tingin sa, partner ba ang tingin mo sa akin? Kasi, di ba, dapat pag partner, sa hirap at ginhawa, di ba? Hindi lang puro masaya. Dapat kapag nahihirapan din ako bilang babae, dapat nandiyan ka din sa akin. Kayo, ano bang take nyo rito?
'di ba? Bilang babae, ikaw, gusto mo pa rin ba makasama yung ganitong lalaki? Let me know.